Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon. At nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, sinasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, huling araw ng ating pong ikalawang linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At meron na lamang tayong, kung tutuusin, 20 araw na lang bago po ang pagpasok ng mga mahal na araw na sinisimulan naman sa pagbabasbas ng mga palaspas o yung maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Atin pong balikan muna ang mga salita na ibinigay sa atin ng Panginoon bilang gabay natin sa buong linggong ito at nawa patuloy natin mapagnilayan ang ating mga nagiging pag-uugali, pagkilos at maging ang ating pagtingin sa ating kapwa. Nung Lunes, ang paanyaya sa atin ni Jesus, magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Ito yung panawagan niya, no? Magpatawad kayo kung sakaling kayo po ay nagawan o tayo ay nagawan ng kamalian at humingi ng tawad, patawarin upang tayo din ay mapatawad ng Diyos. Nung Martes, ang paalala sa atin ni Kristo, sino man ang gustong maging dakila, no, ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Nung Miyerkules, ang sabi ulit ni Jesus, ang sino mang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Kung gusto mong maging magaling, kung gusto mong patunayan na magaling ka at gusto mo talagang maging leader, ipakita mo sa pagiging lingkod. Nung Huwebes, ang sabi sa atin ni Jesus, doon sa kwento ng isang mayaman at ni Lazaro, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Nagpasasa sa buhay sa lupang ito, walang pakialam sa kanyang kapwa, napunta sa impyerno nang siya ay mamatay. Pero si Lazaro, ang sabi dito, dahil sa siya'y nagtiis ng kahirapan, kaya't nung mamatay, napunta sa langit. So, dagdagan pa natin ang ating pagtitiis. At magpasalamat pa tayo sa Diyos habang tayo po ay nakakaranas ng paghihirap o ng mga pagsubok. At kung sakali na tayo po ay gumiginhawa naman, maginhawa, mas pinagpapala, huwag nating kalimutan ang tumulong, ang magbigay sa ating kapwa kung gusto nating makapasok sa langit. At kahapon, Biyernes, ang sabi ni Jesus, kaya sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. So, gaya ng kwento nung nakalipas, nung Thursday, ay kailangan natin masuri, no, na ano ba ang ginagawa natin sa mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito yung mga biyaya na patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos. Baka isang araw, mawawala na lang ito bigla sa atin dahil hindi tayo naging mabuti, naging tapat sa mga material man na bagay na ipinagkatiwala sa atin. At ngayon, ang paanyaya ni Jesus, dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. So, ang paanyaya, magsaya tayo at magalak. Ano na? Kung tutuusin po, no, sa haba ng kwento natin ngayon, no, kadalasan ito yung tinatawag na alibughang anak.
Pero pinagninilayan ko po ito at madalas ito ang ginagamit ko kapag mayroong recollection. Bitin kasi ang kwento, hindi pa tapos. Ang paanyaya lang, no, inaanyayahan yung isang kapatid, no, yung isang tao na pumasok, dapat makipagsaya, magalak tayo kasi nagbalik na yung nawala eh. Pero doon lang natapos, hindi na natin nalaman kung pumasok ba siya o hindi. Kasi ito ay kwento natin. Tayo ang tatapos nito. Tayo ang magdudugtong ng kwento. Patatawarin mo ba yung kapatid mo na pakiramdam mo naging walang ya, naging pasaway, nagbabagong buhay na, gusto nang magbagong buhay? O mananatili ka doon sa hayaan na natin siya, may pasaway eh. Pero yung paanyaya nga, kapag nandyan na, nagbabago na, wala ka ng ibang pwedeng gawin o dapat gawin, makipagsaya ka na lang, matuwa ka na lang na, ayan, natauhan na eh. Kesa yung mabuhay tayo doon sa mga masasaklap na pangyayari, ito na eh. Yun nga lang, sana makita natin, nasaan ba tayo sa kwentong ito? Kung tayo ba yung bunso na hanggang ngayon nagmamatigas? Tayo ba yung ama na ayaw natin tanggapin at gusto natin isumbat lahat ng kamalian na ginawa ng mga anak? Tayo din ba yung isang anak na hayaan na lang silang mamatay? Burahin na natin sa ating isipan na parang hindi na yan magbabago eh. Pero laging nandiyan dyan ang pagkakataon para sa atin na binibigay ng Diyos. Kaya kung ano man ang mangyayari sa kwentong ito, ano man ang mangyayari sa kwento natin, ikaw po ang magdudugtong nito. Pero nawa, ang paanyaya sa atin, katulad ng paanyaya ng Ama, makuha nawa nating makipagsaya at magalak kung mayroong mga nagbabago at nais ng magbago ng kanilang mga gawain sa buhay. Amen?